Arakaak, tarukog, ulnitan. Bago sa pandinig, bago rin sa panlasa ng marami dahil mga exotic seafood na matitikman sa Borongan, Eastern Samar. Sa liwanag, nakakamangha ang ganda ng Isla Ando sa Borongan City sa Eastern Samar. Pero pagkagat ng dilim, kakaibang sarap naman daw ang matitikman mula sa dalampasigan nito. Bitbitang basket, screwdriver, flashlight at hasag o gasera. Oh my goodness. Binaybay ni Ellen at ng kanyang mister ang madilim na daan papuntang dalampasigan para manguha ng mga tarukog. Isa itong uri ng mollusk o lamang dagat na may kabibe. Nababalot ng kulay lumot na balat ang malambot nitong katawan. Manilaw-nilaw ang laman at may matitigas na shell sa ibabaw na itsurang mga kuko. Sa gabi raw ito naglalabasan para manginain kung kailan malamig ang tubig. So ito siya. Kaya lang medyo may kaliitan. Kukunin natin siya. Dahan-dahan para di masira yung... Gamit ang screwdriver, binakbak ni Ellen ang tarukog sa mahigpit nitong kapit sa mga bato. So ito na siya. Kailangan daw matanggal agad ang tarukog sa unang pagbakbak dito dahil kung hindi, mas lalo lang titindi ang kapit nito sa bato. Hindi rin ito madaling makita. Halos kakulay kasi ng mga bato. Kasi pag ano ka na, master mo na kung ano talaga hugis ng tarukog, kung anong kulay, at saka yung kuko niya, madali mo siya makita. Makalipas ang halos 3 oras, nakakalahating basket na ng tarukog si Ellen at ang kanyang mister. Pag pagsasamahin, abot to ng 60 na balot, bali 320 po yung kikitain namin ngayong gabi. Kada balot ng nalinis ng tarukog Bawat balot ay bibinta natin to ng 20 piso. na ibebenta raw nila sa halagang 20 pesos. Hindi ko naman masasabing hanap buhay, pero malaking tulong to para sa amin na kakarambutan yung kita, yung hindi magkasya yung kita sa isang buwan. So, yung pagmuha ng tarukog is malaking tulong din sa amin. Nung umpisa, ganyan, syempre hindi maiwasan masugatan. Pero sa katagalan ng pangunguha namin, parang nasanay na rin ako. Ang ibang nahuli nila, gagawin daw ni Ellen na sisig. Matapos ilaga ang tarukog, madali raw itong matanggalan ng kabibe. Hiniwa ng maliliit. Iginisa sa bawang at sibuyas. Ilalagay na natin yung tinadtad na tarukog. Hinaluan ng gata at tinimplahan ng mga pampalasa. Sunod na inihalo ang sili, puso ng saging, pinigaan ng kalamansi. Heto na ang sisig ala tarukog. Adobong kinila. Ang sarap. Parang adobo na meron siyang manghang, matamis-tamis. Kakaiba talaga. Masarap po siya, para siyang baboy na inadobo. Ay, tarukog dinabong! Dinabong na tarukog naman ang pambatong putahe ng 72 anyos na si Aling Juana. Dinabong! Ito ang labong. Kukuhaan ko ng paghalo ng tarukog. Dabong o labong, yung murang usbong ng kawayan, ang gamit na pampalasa ni Aling Juana. Yun inumpisahan ko dahil sa pagpapalaki o pagpapaaral sa mga anak ko. Masarap daw ang lasa, kaya hinahanap-hanap nila. Matapos pakuluan ang mga tarukog, binayo niya ito para maalis ang mga kuko o kabibe at ang balat.
dinoblihan na itong pagbayo ng tarukog para malinisan ng mabuti. Tinimplahan ng sibuyas at tinadtad na luya, kaunting asin. Pagkatapos inihalo ang labong, na siya raw magsisilbing pampreserve ng tarukog para hindi mapanis sa loob ng 3 araw. Kada takal ng dinabong na tarukog na nakabalot sa dahon na ibibenta ni Aling Juana sa halagang 20 pesos. Lambot siya, yung iba naman malutong, tapos sasawsaw sa kalamansi. Yung dabong naman medyo mapait-pait ng kaunti lang. Oy, tarukog nga dinabong! Mapalit ka, Los! Pagkagat din ng dilim, naglalabasan na mapuntiryang lamang dagat ni Mang Floro. Ang itinuturing niyang the best pulutan, ang ulnitan. Isa itong uri ng sea cucumber na may habang halos 1 talampakan. Kayumanggi ang kulay ng katawan, nababalot ng malalambot na spike. Kailangan mabilis daw sa pagdakma ng ulnitan dahil oras na nakaramdam ito ng panganib, mabilis itong nagkukuble sa mga butas ng bato. Kailangan pa raw itong sundutin ng alambre para mahugot sa pinagtataguan. Pakunin. Ito, pwede na ito pong pulutan. Kinaumagahan, agad nilinis ni Mang Floro ang mga nahuli niyang ulnitan. Kasi itong the best na kilawin. Kasi pag sinamahan mo ng balat, medyo matigas. Kailangan itong puti lang kukunin natin. Suka mo nang ilalagay natin dito sa niyog. Ang kinudkod na nyog, hinaluan ng suka at saka ginata. Hinalo ang gata sa laman ng ulnitan at saka sinamahan ng sili at iba pang pampalasa. Ilang sandali pa, pwede nang lantakan ang kilawing ulnitan. Tikman niyo ito. Yun, ayos yan ah. Masarap siya, para siyang octopus na kinilaw. Yung kinam, kakaiba. Masarap siya, manamis-namis na maasim. Parang laman loob ng kalabaw na kinilaw. Pero ang paboritong papaking lamang dagat ni Isabel, naglipa na lang kapag matindi ang sikat ng araw. Ito ang mga arakaak na sa unang tingin parang mga linta. Pero hindi raw lahat ng arakaak pwedeng kainin. May mga arakaak po na hindi kinakain. Ito pong hindi kinakain, malambot yung katawan niya, yung tiyan niya ay maitim. Compare natin sa kinakain, matigas siya, dilaw yung tiyan niya. Ang mga nakuhang arakaak ni Isabel, tinutuhog niya sa alambre at nylon. Para malinis ito, kailangang ikuskus sa magaspang na bato para maalis ang malagkit na likidong parang laway na nasa katawan nito. Pupukpukin din ito ng bato para maalis naman ang lamang loob. Kapag malinis na ang arakaak, kahit hindi na ito lutuin pa, pwede nang kainin. Pag natapos natin linisin, yan, mapapansin nyo, maliit na siya. Kaya siya maliit kasi dinanggal na yung bituka na. Wala na siyang bituka. Pwede natin siya kakainin. Masarap siya, malutong siya, malutong na malutong. Ilan sa mga taga-Isla Ando naniniwalang nakakagaling daw ang arakaak. Dahil hindi kayang magpa-opera ni Nanay Elsie,
Dito niya inaasa ang lunas sa 10 taon niya nang iniindang goiter. Palagi akong kumakain ng seafood. Yun, arakaak. Yung mga seafood sa dagat. Yung alakaak, naniniwala ako kasi pag kumakain lumiliit yan. Paniniwala niya dahil sa pagkain ng arakaak, bumubuti raw ang kanyang kalagayan. Pero ayon sa mga eksperto, wala pang sapat na pag-aaral na nakagagaling ng anumang sakit ang pagkain ng arakaak. Yung tao na goiter niya is because of iodine deficiency. Yung eating seafood which is rich in iodine can help supply the iodine. Pero meron din ibang goiter, hindi naman iodine deficiency, so eating seafood would not help. Gayunman, ano paman, napakaraming biyaya ang dagat na hindi pa man nadidiskubre ng marami sa atin. Mapagkukunan ng protina at iba pang mga sustansya at nagtataglay ng pambihirang sarap.